Saan ka galing? Napapitlag ako nang may magsalita mula sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon nang makilala ang nagmamay-ari ng boses. Sinalubong ako ng matalim na mga mata ni Uno. Ha? Sa labas. Nakipagkita ako kay Alicia. Alicia? Si Ali. O negatibo 00. Mariin akong lumunok. Bakit ba ako nautal? Wala naman akong ginagawang masama. Nakakatakot naman kasi itong mga titig ni Uno. Parang lulunok ng taong buhay. Bakit? Tanong ko nang mapansin kong matagal siyang natigilan. Ayaw kong lumalabas ka nang hindi ko nalalaman, lalo na kung makikipagkita ka sa lalaki. Nagsalubong ang mga kilay ko sa tono ng pananalita niya. Uno, hindi naman talaga lalaki si Ali. He's gay. At isa pa. Lalaki pa rin siya. Pero matagal ko na siyang kaibigan. At matagal na niya akong tinutulungan sa anak nating si Hart. Naiiling niyang hinila ang kamay ko patungo sa kwarto niya. Nang makapasok ay pinaupo niya ako sa kandungan niya at sinimulang himasin ang mga braso at hita ko. Sundin mo na lang ako. Ikakasal na tayo, ayaw ko nang sumusuway ka sa akin. Umiwas ako dahil sa narinig. Isa pa, malapit na ang araw ng wedding. We should be preparing for our big day. Malapit na. Ibig sabihin, nakapili na siya ng date. Pero kakaoo ko pa lang sa kanya. Ni hindi niya ako kinausap o kinonsulta man lang kung kailan ko gustong magpakasal. Kailan ba ang kasal? He started to caress my bare shoulder. As if telling me to just go with his plan. Sa darating na Biyernes. What? But that's 4 days from now. Kaya nga kailangan na natin maghanda. Marami pa tayong gagawin, sweetheart. I want to marry you as soon as possible. Matagal akong nakaupo sa dulo ng kama habang iniisip ang mga nangyayari. 4 na araw mula ngayon, ikakasal na ako kay Uno. Handa na ba talaga ako? Kung hindi lang dahil kay Alas, hindi ako papayag sa gusto niya. He wants to marry me in 4 days. Taano si Hart? Matatali ako sa kanya habang buhay. At sa higpit niyang ito, mahihirapan akong bisitahin ang anak ko. What should I do? Inasikaso na ng sekretary ko ang mga kailangan gawin. Nakahanda na ang lahat. Mula sa daan ay napatingin ako kay Uno. Nasa gitna na kami ng bayahe papunta sa address ng designer na kinuha niya para sa wedding dress ko. He wants it to be expensive and gorgeous. Handa na ang lahat? Ayaw ko nang abalahin ka pa kaya agad ko nang pinaasikaso. Ano na lang ang gagawin natin? We just have to check if everything is okay. At baka may gusto ka rin ipabago, gawin natin hanggat malayo pa ang date. Malayo? Uno, 4 na araw na lang magpapakasal na tayo. 4 days is a long time to me, isa. 3 taon kitang hinintay. Nilingon niya ako nang may banayad ng ngiti sa mga labi. Malakas na kumabog ang dibdib ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makahindi sa kanya, dahil sa mga linya niya. Lagi niyang tinitemp ang puso ko. Isa-isa namin pinuntahan ang mga kailangan i-check para sa kasal. Mula sa simbahan, sa wedding dress, wedding bouquet, wedding ring, kahit ang reception at mga invitation cards, inasikaso na rin namin ngayong araw. Wala pang hapon, natapos namin gawin ang lahat. Paano, handang-handa na? Wala man lang akong nasabi. Dumaan na lang kami sa restaurant para kumain sandali. What about Gwen? And Senyora Celestia? What about them? Hindi sila papayag sa kasal na ito, Uno. Everything is over between me and Gwen, darling. Hindi ko siya mahal, ni minsan, hindi ko siya minahal. Si Mama lang ang may gusto na magpakasal kami. Kaya ba pinagtabuyan mo ako noon? Dahil utos ni Senyora Celestia. Lumungkot ang mga mata niya nang mag-angat sa akin ng paningin. Yes. And don't worry about Mama, love. I won't let her hurt you, or even get near you. Hawak kamay kami ni Uno habang nakatayo sa harap ni Alas. Abala ito sa paglalaro ng game sa computer, pero nang makita kami ay agad na huminto. Anak, may sasabihin si Daddy. Maagap kong sabi. Nilapitan ko ito at niyakap matapos dalhin sa harap ng daddy niya. Tumango naman ako kay Uno hudyat na magsalita na ito. Kinakabahan ako. Matagal kong hinintay na matawag na anak si Alas.
Sabik na sabik akong mayakap siya nang hindi na nagpapanggap na yaya niya. We have something to say, big boy. About what? About me and your yaya isa. Lumingon muna si Alas sa akin. Hindi. Kasi ako umaalis mula sa likuran niya. What? The two of you are getting married. Nagkatinginan kami sa sinabi ni Alas. Naiiling si Uno nang lumuhod dito sa sahig para pagpantayin ang mukha nila ni Alas. Matalino talaga ang big boy namin. Binaling ko paharap sa akin ang anak namin. How did you know, baby? He shrugged his shoulders. It's pretty obvious, you know. Baby, okay lang ba na magpakasal kami ng daddy mo? Sa totoo lang, umaasa akong tatanggi siya para maurong ang kasal. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa naaasikaso si Hart. Siya ang pinakaimportante ngayon. Gusto ko sana ang totoo kong mommy. Ang pakasalan ni daddy, pero Yure. Okay rin, yaya. I like you, actually. Napangiti ako sa narinig. Talaga, anak? You like me? He just nodded his head to me. Mahigpit ko siyang niyakap at pagkatapos ay binuhat. Wala nang sasaya pa sa akin sa mga oras na iyon. Parang ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Pero ang kasiyahang nararamdaman ko, agad din palang mapapalitan ng takot at pag-aalala nang makatanggap ako ng text mula kay Alicia. Magkita tayo bukas, isa. Tungkol ito sa inaanak ko. Emergency. Palihim akong umalis ng mansion matapos magpaalam ni Uno para sandaling pumasok sa trabaho nito. Kadarating lang kasi ng mga invitation card, kinuha ko ang para kay Alicia. Sa totoo lang, pinilit ko talaga si Uno na imbitahan si Ali sa kasal namin. At first, he was hesitant, pero katagalan ay napapayag ko rin. Ito ang gagawin kong rason para mapuntahan si Alicia. Kahapon pa ako kinakain ng takot at kaba. Ni hindi na nga ako nakatulog dahil sa pag-aalala. Gusto ko nang takasan si Uno kanina pang madaling araw. Alicia, anong nangyari sa anak ko? Kumusta si Hart? May nangyari bang masama? Lumala ba ang lagay niya? Mahina niya akong pinalo sa braso. Hindi. Ano ka ba? Ang sabi ko lang, emergency. Pero hindi ko naman sinabi na bad news. Nagsalubong ang mga kilay ko. Hindi bad news. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan, Ali. Mamatay-matay na ako sa pag-aalala mula kagabi. Ay, sorry. Kasalanan ko. Hindi ko kasi sinabi agad. Ang gusto ko sana, sa personal sabihin para surprise. Surprise? Malapad siyang ngumiti. Praise the Lord, isa. May nahanap ng donor ang hospital. Gagaling na ang inaanak ko. Diyos ko po. Napatakip ako ng bibig. Agad na napuno ng butil ng luha ang gilid ng mga mata ko. Totoo ba iyan? Matched sa anak ko ang donor. May donor na si Hart. Naku! Alam mo bang muntik akong takasan ng kaluluwa ko kahapon nang marinig ang magandang balita mula sa doktor niya? Biruin mo, wala pang 5% ang chance na makahanap tayo ng match donor para sa inaanak ko, pero heto na. Tinutulungan tayo ni Lord, isa. Mariin akong pumikit. Hawak ko ang dibdib ko at paulit-ulit na umuusal ng pasasalamat sa Diyos. Hindi ako makapaniwala. May donor na ang anak ko. Isa na lang ang problema natin. Napamulat ako ng mga mata sa narinig. Ano iyon? Ano pa? Di datong. Matagal akong natigilan. Tama. Pera pa pala ang isa ko pang problema. Kailangan ko ng mahigit 2 milyong piso para sa anak ko. Matagal kaming binalot ng katahimikan ni Ali. Paano ako lilikom ng ganoong kalaking halaga sa kaunting oras lang? Mars, bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin kay Uno ang totoo? Mayaman siya. Wala lang sa kanya iyang 2 milyon. Barya lang iyan sa mga katulad niyang filthy rich. Umiling ako. Kung malalaman ni Uno ang tungkol kay Hart, malalaman na rin ni Senyora Celestia. Poprotektahan kayo ni Uno. Mga anak niya at ikaw ang pinag-uusapan dito, girl. Kung wala siyang nagawa noon, paano ako makakasiguro na may magagawa na siya ngayon? Hindi ko kayang mag-take ng risk, Ali. Ikamamatay ko kapag nawala sa akin si Hart.
Sunod-sunod sa pagpatak ang mga luha sa pisngi ko. I know Uno is doing his best, pero sa nakikita ko ngayon, gusto niya lang ng ginhawa. Gusto niya lang na maging masaya. Pilit niyang pinadadali ang kasal namin kahit alam na niya ang ginawa noon sa akin ni Senyora Celestia. Wala man lang siyang ginagawa. Kami ng mga anak niya ang biktima pero parang wala lang sa kanya. Inuna pa niya ang kasal. Naiinis ako na ewan. Hindi ko maipaliwanag. Alam mo ba? Bago ako dumating, Uno was neglectful to Alas. Pinapabayaan niya ang anak namin. Ibinibigay niya ang lahat ng gusto, pero wala siya sa tabi nito. Busy siya lagi sa trabaho, at kung off naman, wala rin siya sa tabi ng anak ko. Umiiyak kong tiningnan si Alicia. Gusto kong ipaintindi sa kanya kung saan nanggagaling ang takot ko. Bilang isang ina, wala akong ibang gusto kundi kabutihan para sa mga anak ko. Lumaki si Alas na walang ibang kasama kundi ang yaya niya. Sinasaktan siya ng huling yaya niya, Ali. Pero ang nakikita lang ni Uno, ang pagkakamali ni Alas dahil nag-quit ang yaya nito. Hindi niya man lang tinanong o kinumusta ang anak ko. Tila nakakaunawang tinapik ni Alicia ang balikat ko. Hindi pa rin pala nagbabago. Hindi pa siya handa maging ama. Paano ko ipagkakatiwala sa kanya ang kaligtasan ni Hart? Kay Alas pa nga lang, bagsak na siya. Napakamot ng ulo si Alicia. O, anong gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng 2 milyon? Matagal akong nag-isip. Alam kong imposible itong pinaplano ko pero ito na lang ang tanging magagawa ko ngayon. May naisip akong paraan, Ali. Hintayin mo ang tawag ko. Isa. Bakit ngayon ka lang bumalik? Mabilis akong nilapitan ni Ate Edna nang makapasok ako ng mansion. Bakit, ate? May problema ba? Natagalan ang kaibigan ko, idinaan ko na lang sa kanila ang invitation card. Natigilan ako nang maisip na baka may nangyari kay Alas. Agad akong dinamba ng kaba. Bakit po? Tungkol ho ba kay Alas? May nangyari ba sa kanya? Umiling siya. Si Sir Uno, kanina pa nakabalik. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. 30 minutes pa lang naman ako sa labas. Ang bilis naman ng balik niya. Nako, isa, galit na galit. Kanina ka pa hinihintay. Dalian mo at pumunta ka na sa library. Nandoon siya ngayon. Nagpasalamat ako kay Ate Edna bago patakbong pumunta sa library. Pagpasok ko pa lang, bumungad na sa akin ang madilim na mukha ni Uno. Saan ka na naman nanggaling? Lumapit ako sa desk niya. Kabado. Kay Alicia. Again? Bakit ba ang hilig mong pumunta sa lalaking iyon? Uno, ibinigay ko lang naman ang invitation para sa kasal natin. Pwede mo naman ipadala. Inis niyang dinampot ang baso ng alak at ininom ito. Ano ka ba? Kaibigan ko iyon. Gusto kong ako mismo ang magbigay sa kanya ng wedding invitation natin. Ganoon siya kahalaga sa iyo. Matagal akong natahimik nang masalubong ang mga mata niya. Nag-aapoy ang mga iyon sa galit. At ang tono ng pananalita niya, para bang ang laki ng nagawa kong kasalanan. Mas lalo tuloy ako naging porsigido sa planong binabalak kong gawin. Bakit ba kung makapagsalita ka, parang ang laki ng kasalanan ko? Nag-iba na rin ang tono ng pananalita ko. Halata na ang inis. He leaned forward to his desk. Hindi niya pinuputol ang connection ng mga mata namin. Alam mo ba kung anong sinabi ni Mama? Sinabi niyang iiwan mo rin ako at sasama ka sa ibang lalaki. Damn it. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi ka ganoong klaseng babae, isa. So please, don't do anything stupid. Stupid. Matagal ko ng kaibigan si Alicia, Uno. Siya ang nasa tabi ko noong mga panahong nagdurusa ako dahil sa ginawang pagnanakaw ng ina mo sa anak ko. Siya ang karamay ko. Hindi ko siya lalaki, para ko na nga siyang kapatid. Lumambot ang mukha niya nang makita ang galit kong mukha. Mabilis ko siyang tinalikuran pero agad niya akong sinundan para pigilan. I'm sorry. I hate you. Nilingon ko siya at sinimulang pagsusuntukin sa dibdib. Ikinulong ako ng ina mo at ninakaw niya sa akin ang anak ko. Tapos ngayon, sasabihan mo akong huwag gumawa ng ano. Stupid. Iyang nanay mo ang dapat na pagsabihan mo. In fact, she should be in jail right now.
Agad niya akong niyakap at hinagod sa likod. Pilit niya akong pinakakalma pero ang galit sa dibdib ko, mahirap mawala. I know, Isa. I'm sorry. I'm so sorry. Nadala lang ako ng selos. Pilit akong kumawala sa kanya at malakas siyang itinulak. Alam mo, Uno, kung wala ka rin lang tiwala sa akin, huwag na natin ituloy ang kasal. Ayoko na. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Uno dahil sa sinabi ko. Mabilis niya akong hinawakan sa kamay habang umiiling. No, baby, please. Don't do this. Maulit lang ang dati. Kung wala kang tiwala sa relasyon natin, madali lang tayong masisira ni Senyora Celestia. Pinilit kong bawiin ang kamay ko pero lumuhod siya sa sahig. Matagal na oras akong natigilan dahil sa ginawa niya. Mahal kita. Sobrang mahal lang talaga kita kaya natatakot akong mawala ka ulit sa akin. I'm sorry, Isa. Please, wag mo akong iwan. Nangilid ang mga luha sa pisngi ko habang nakatitig sa mukha niya. Pain was visible in his eyes. This is the chance to stop the wedding, pero kapag hindi namin itinuloy ang kasal, hindi ko magagawa ang plano. I won't do it again. Mahal, please, patawarin mo na ako. If you want, mag-abroad tayo pagkatapos ng kasal. Bigla akong natigilan sa sinabi niya. He smiled at me. Magbagong buhay tayo kasama si Alas. Umalis na tayo ng Pilipinas para makalayo sa gulo, ha? Aalis tayo. Mabilis siyang tumango. Baby. Lalayo tayo. Ilalayo ko kayo sa gulo. Paano ang anak ko? Paano si Hart? Natulala ako habang iniisip ang mga dapat gawin. Marahan akong umiling nang maisip na maiiwan ang anak ko dito. Nag-iisa. Ayaw mo ba? Gusto, mabilis kong sagot. Tumayo siya at nakangiti akong tinitigan. Kinuha niya ang kamay ko saka dinala sa labi niya. Let's forget about everything, Isa. Pangako, hindi ka na nila magugulo pa. Forget everything. I was right. Wala talaga siyang balak pagbayarin ang ina niya sa ginawa nito sa amin. Tama nga ang desisyon ko. Tama ang plano kong gawin ang bagay na iyon. Pilit akong humiti kay Uno. Okay, gawin natin. Umalis tayo ng Pilipinas pagkatapos ng kasal. Nasa loob ng library si Uno at nagtatrabaho. May importante itong kailangan asikasuhin dahil sa ilang araw na pag-a-absent. Kanina pa ako pabalik-balik ng lakad sa loob ng kwarto ko. Ito na ang tamang oras para kausapin si Uno. Sa makalawa na ang kasal namin, kung ipagpapabukas ko pa ito, maubusan ako ng oras. Lumabas ako ng kwarto at papunta na sana sa hagdan. Nasa baba kasi ang library kung nasaan ang private office ni Uno. Natigilan lang ako nang makita ang silid ni Alas. Anak! Sumilip ako sa loob at hinanap siya. Napangiti ako nang makita siyang nakaupo sa kama niya. Yaya, Belve, are you still awake? Ako dapat ang nagtatanong yan, sa bakit gising pa rin ang baby ko. Mabilis ko siyang nilapitan at pinanggigilan sa pisngi. Stop, Yaya. You're hurting me, natatawa niyang pigil sa akin. Tuluyan siyang humarap at mumiti. Are you excited? Excited? Yes. For the wedding. Natigilan agad ako sa tanong niyang iyon. Matagal ko siyang tinitigan. Kinabisa ko niya. Ang bawat korte ng mukha. I know you're not excited, Yaya. Ang anak ko, big boy na talaga. Mahal na mahal kita, anak. Matagal niya akong pinagmasdan sa mukha. You know what, Yaya? You're weird. Ako? Weird? Bakit naman? Kasi lahat ng yaya ko ayaw sa akin. But you love me so much. You always calls me anak. Napangiti ako. Dahil mahal naman talaga kita. Mumiti lang siya bago bumalik sa paglalaro. Tinanong ko siya kung gusto niyang patulugin ko siya bago ako lumabas, agad naman siyang tumango. Love rin kaya ako ni Mommy, Yaya? Nakahiga kaming dalawa at nakayakap ako sa kanya. Nakapikit na ang mga mata niya, pero nahihimigan ko ng lungkot ang kanyang boses. Hindi ko nga pala naitanong kung anong sinabi ni Uno kay Alas tungkol sa akin. Ano bang alam ng anak ko? Napatay na ako. O baka sinabi nilang iniwan ko siya? Of course, baby.
Walang inamahal ang anak nila, ang hindi. But Kevin did she left me? Parang dinudurog ang puso ko sa tanong niyang iyon. Paano ko na magagawa ang plano ko ngayon? Masasaktan ko na naman ang anak ko. Sinong nagsabing iniwan ka niya? Ang mga yaya ko. They said I'm bad, kaya mommy left me. No, hindi totoo iyan. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka namin, anak. Sobra. Hinalikan ko siya sa noo bago hinele. I'm sorry, baby. Sana mapatawad mo si nanay. Uno. O, gising pa ang mahal ko? Matulin akong lumapit sa desk niya nang makapasok sa kanyang office. Nakatutok ang mga mata ko sa sahig dahil hindi ko kayang salubungin ang mga titig niya. Pwede ba akong humingi ng pera? Kailangan ko lang talaga ngayon. Babayaran din kita. Are you okay? You're stuttering and you look pale. Tumayo siya at nilapitan ako. Pilit akong ngumiti para itago ang kabang nararamdaman ko. Alam mo naman na sumasayaw ako dati, di ba? Kaya ako napilitang gawin iyon para kumita ng pera at mabayaran ang utang ko sa ospital. Hospital? Na-ospital ka noon? Agad na nabahiran ng pag-aalala ang boses at mukha niya. Noong pagkatapos kong manganak, palabas-labas ako ng hospital, hanggang ngayon may utang pa rin ako sa doktor na umako sa mga bayarin ko. What hospital? Ako na ang bahala. Gusto kong personal na pasalamatan. Ang doktor. No. Ako na. Sandali siyang natigilan dahil sa biglang pagtaas ng boses ko. Nakahinga lang ako nang maluwag nang ngumiti siya. I wanna go. Can't come with you. Ako na, Uno. Isa pa, marami ka nang ginagawa. Ipapakilala ko na lang sa iyo ang mga taong tumulong sa akin bago tayo umalis ng bansa. May ilang sandali siyang natigilan. Maya-maya ay tumango na siya. Ayaw mo bang ikuha kita ng bodyguards para may kasama ka? Kinilabutan agad ako nang banggitin nito ang salitang bodyguard. Huwag na, isa. Nakangiti siya ulit ng tumango. But, promise me, you'll be fine, okay? May kinuha siya sa loob ng drawer niya. Nang ibigay niya iyon sa akin, nakita kong cheque ito. May pirma na niya pero walang nakalagay kung magkano ang iwi-withdraw. Ilagay mo na lang ang halagang kailangan mo. Hindi mo ba aalamin kung ilan ang perang kukunin ko? No need. Hinalikan niya ako sa noo bago bumalik sa kanyang upuan. Mabilis na humarang ang mga inupahan kong bodyguards nang makapasok si Mama sa loob ng simbahan. May kasama itong 5 bantay na agad na pinigilan ang mga tao ko sa paglapit sa kanya. What are you doing here, Ma? You're not invited in this occasion. How rude of you, Hijo. I'm still your mother. Hindi ka ba nahihiya sa mga bisita mo? Sarili mong ina, hindi imbitado sa iyong kasal. Leave now. Sa halip na umalis, tinawanan niya lang ako saka iginala ang paningin sa paligid. I see the wedding haven't started. Bakit? Hindi ka sinipot ng bride mo? Ninisyan niya ako na parang sinasabi na tama siya kay isa at mali ako. Hindi ako nagpadala sa mga sinasabi niya. Nangako ako kay isa na hindi mawawala ang tiwala ko sa relasyon namin. Sinabi ko naman kasi sa iyo, gold digger ang babaeng iyon. Stop insulting her. Lumapit ako sa kanya kaya mabilis na nagbigay daan ang mga bodyguards ko at mga tao niya. Sinabi niya sa iyo na ninakaw ko ang anak niya 3 years ago. Nang uyam siyang tumawa. Sinabi rin ba niya ang dahilan? Linloy brows furrowed. Dahilan? Pinakitunguhan ko ng maayos ang muchachang iyon, Stefan. I gave her what she wanted. But what did she repay me? She took you from me. Wala siyang kinukuha. Matagal ka nang nawalan ng anak. Tumalim ang mga mata niya sa sinabi ko. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao sa loob ng simbahan. Lalong bumangis ang anyo ni Mama. Ayaw mo bang itanong kung bakit niya ipinamigay sa akin ang inyong anak? Ipinamigay? Damnit, ano na naman ba ito? Anong ibig niyang sabihin na ipinamigay? Yes. Kusa niyang ibinigay sa akin ang apo ko. Matagal akong natahimik. Matagal kong pinakatitigan ang mukha ni Mama. Kung hindi ko lang alam ang tunay niyang ugali, baka naniwala na ako sa kanya. Pero alam kong nagsisinungaling siya at gusto niya lang kaming sirain ni isa.
Get out of here, mabago pa ako tumawag ng pulis. Biglang dumilim ang mukha niya sa sinabi ko. Nilapitan niya ako at malakas na sinampal. How dare you? I am still your mother, Stefan. Umiti ako. You failed as a mother, makahit kailan, hindi ka na makakabawi. I failed? Maririnig sa buong simbahan ang paghalakhak niya. Lalo itong kumuha sa atensyon ng mga bisita. You wouldn't be who you are today if it wasn't for me. Bakit? Sinong pinagmamalaki mo? Ang babae mong muchacha. Siya ba ang mabuting ina? Napatingin ako sa paligid nang magsimulang lumakas ang bulungan ng mga bisita. Kung mabuti nga siyang ina, hindi niya ipamimigay sa akin ang anak niya kapalit ang 100,000 piso. I furrowed in my brows in confusion. 100,000? Ninakaw mo kay isa si Alas. Don't spit lies to in my face, ma. Hindi ako nagsisinungaling. Ayaw mong maniwala. Ibinigay ng isa niyang bantay ang envelope sa akin. Nag-alangan pa ako noong una pero tinanggap ko rin ito. At hindi ako makapaniwala nang makita ang nilalaman ng papeles. Kasulatan ito na nagsasabing ibinibigay ni isa ang anak namin kay mama kapalit ang 100,000 pesos. Magpapakalayo-layo siya at hindi na magpapakita pa sa amin. Iyan ang patunay na hindi ko ninakaw ang apo ko. Sadyang mukhang pera lang ang matchatsyang iyon. Nalukot ang mga kasulatan sa kamay ko nang mahigpit ko itong kinuyom. Nabayaran mo ba si isa? Natigilan siya. What? Sabi mo, ipinamigay niya ang anak namin kapalit ng pera. Did you give her the money? No. How can give her the money if she was dead? Exactly. Nilapitan ko siya lalo at ibinalik ang lukot-lukot na kasulatan na ipinakita niya. Para mailigtas ang sarili niya, kinailangan niyang magpanggap na patay na at 3 taong nagtago. Tell me, ma, ganoon ba ang inang nagbenta ng anak kapalit ang pera? How should I know? Baliw iyong. Mukhang pera na iyon. Kung talagang mukhang pera si isa, hindi siya aalis nang hindi dala ang pera. Isa sa inyong dalawa ang nagsisinungaling at hindi si isa yon. Muli niya akong sinampal. Nilingon ko ang mga tao ko at sinenyasan na paalisin na si mama kasama ang mga bantay nito. Bigla naman pumasok sa simbahan ang sekretary kong si Odette. Humahangos itong lumapit sa akin. I told you to check on isa. Bakit bumalik ka agad? Huminga ito ng malalim sa kamay. Ibinigay sa akin. Nang kunin ko yon, natigilan ako nang makita ang engagement ring na ibinigay ko kay isa. Wala na po si Maam Isa nang makarating ako sa hotel, sir. At nakatanggap ako ng notif mula sa bangko. She took 2 million pesos from you. I inhaled deep breath and looked myself at the mirror. Nasa loob ako ng suite sa isang kilalang hotel at inaayusan ng makeup artist ko. Napangiti ako nang makita kung gaano ako kaganda sa mga oras na ito. Everyone's waiting for me at the church, but here I am, still having second thoughts. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ko, ayaw pa rin mawala ang takot at matinding lungkot sa aking puso. It's time to wear your wedding dress, excited na sabi ng makeup artist ko. Agad nitong nilapitan ang ball gown wedding dress na sa isang tingin lang, masasabi ng mas mahal kaysa sa akin. Nakakainggit ka naman, saad ng assistant ng makeup artist ko na siyang tumutulong din sa pagdadamit sa akin. Mahal na mahal ka talaga siguro ni Miss Cavallaro. Sa hitsura nitong wedding gown mo, sigurado akong hindi bababa sa 10 milyon ang halaga nito. Ano, gulat ko siyang nilingon. Muntik na akong mabilaukan sa sarili kong laway. Bilog na bilog ang mga mata ko na parang kwago. Natigilan sila nang mapansin ang matinding gulat sa mukha ko. Shocking, di ba? Pero hindi pa ako nagkakamali sa tantya ko. Sa tagal kong assistant ng mga sikat na designer, sure ako. Napakamahal nito. Umiwas ako ng paningin. Sa price pa lang ng gown na ito, mapapagamot ko na si Hart. Hindi niya nabanggit sa akin kung magkano iyang gown. Ang totoo niyan, wala siyang nasasabi kung magkano ang lahat ng nagastos niya para sa kasal namin. Sinabihan ko ang lahat na iwan na ako matapos nila akong ayusan. Tumitig ako sa salamin sa sarili kong refleksyon. I'm now wearing the wedding gown, and I can't believe it. He's waiting for you, Isa. Your first love is waiting. Malungkot akong umiti. Bumaba ang paningin ko sa cheque na nasa ibabaw ng dresser.
Kinuha ko ito at pinasok sa bag ko. Ilang oras akong nag-isip bago huminga ng malalim at tuluyang tumayo. Taimtim akong nagdadasal habang nasa loob ng chapel ng hospital. Kasalukuyang nasa operation room ang anak kong si Hart. Ngayon na siya operahan para sa kanyang bone marrow transplant. Hindi ako mapakali. Nahihirapan akong huminga sa takot na baka masamang balita ang makuha namin sa paglabas ng doktor. Kaya umalis ako at dito nagtungo. Diyos naming maawain, iligtas niyo po ang anak ko. Napakabait niyang bata, pero puro paghihirap ang mga dinadanas niya. Please, let my daughter live, oh God. Gagawin ko po ang lahat upang maayos na itong problema sa aming pamilya. Sunod-sunod sa pagtulo ang mga luha ko. Alam kong malalagpasan ni Hart ito. Leo's daughter is strong, and I believe in her. Karapatan niyang sumaya. Karapatan ng anak kong makatikim ng ginhawa. Mahigit kalahating oras akong nakaluhod habang nagdadasal. Natigilan lang ako nang marinig ang humahangos na boses ni Alicia sa bungad ng pintuan ng chapel. Isa. Hindi ako agad nakapagsalita nang humarap sa kanya. Hinihintay kong ipagpatuloy niya ang kanyang sinasabi. Successful, isa. Ligtas na si Hart. Oh God. Napatakip ako ng bibig. Ang anak ko. Ligtas na siya. Mabilis akong tumayo at patakbong yumakap kay Alicia. Alam kong malalagpasan ito ng anak ko, pero maraming salamat sa Diyos. Dininig niya ang panalangin ko. Kumusta naman ang anak mo? Malapad akong ngumiti habang tumatango sa tanong na iyon ni Mami Madonna. 3 araw na ang nakalipas mula nang maoperahan siya, Mami. Okay na ang anak ko ngayon. Binabantayan siya ng kakilala namin ni Ali sa hospital. Mabuti naman. Bakit ka nga pala nandito? Babalik ka na ba sa trabaho? Napatingin ako kay Alicia sa tanong na iyon ni Mami Madonna. Nagpaalam ito sa amin na lalabas muna para makapag-usap kaming mabuti ni Mami. Nandito ako para sana kunin ang huling sweldo ko, Mami. At saka, para magpaalam na rin. Natigilan siya. Aalis ka na? Malungkot akong umiti. Kailangan gumaling ng tuluyan ni Hart. Gusto ko sana siyang dalhin sa probinsya, Mami. Kaya na ba niyang magbiyahe? At, saang probinsya naman kayo pupunta? Ilang segundo akong natahimik sa tanong na iyon. Matagal ko na itong pinag-isipang mabuti. Alam kong ipapahanap ako ni Senyora Celestia, kung hindi siya ay si Uno ang siguradong magpapahanap sa akin. Ilalayo ko na ang anak ko bago pa nila ako matunton. Satyahin ko, Mami Madonna. Ano? Satyahin mo. Nagsalubong agad ang mga kilay niya. Hindi ko siya masisisi. Kung hindi lang importante, hindi ko dadalhin doon ang anak ko. Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo, isa? Hindi madaling pakisamahan si Nadi. Tiyahin ko pa rin po siya. Alam kong hindi niya magagawang pabayaan ang anak ko. Matapos namin mag-usap ni Mami Madonna, ibinigay niya sa akin ang huling sweldo ko. Sapat lang ang 2 milyon para sa lahat ng gasto namin sa hospital. Ngayon, kailangan ko na naman ng pera para sa bayahe namin papuntang probinsya. Hey, Bella! Napatingin ako sa taong tumawag sa akin nang makalabas ako ng office ni Mami Madonna. Si Liam Smith. Isa sa mga suki namin dito sa bar. Madalas siyang nandito lalo na kapag ako ang sumasayaw. Hey, Smith. Lumapit na ako at bumati nang makitang naroon din si Alicia. Kasama ni Smith ang 3 pa niyang kaibigan na mga Amerikano rin. Umiinom sila. I heard about your daughter. Congratulations for the successful operation. Napatingin ako kay Alicia. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. Thank you, Smith. Aren't you going to dance tonight? Oh, no. I quit working here. Ang mga foreigner naming customer ang dahilan kung bakit kahit papaano ay natuto akong magsalita ng English kahit hindi ako nakapagtapos. Mas malaki kasi mag-tip ang mga kano. Hindi pa ganoon kabastos. That's a shame. You're the favorite dancer, Bella. I need to take care of my daughter, Jinvey Smith. Wow! You're beautiful and a good mother, komento naman ng isa na ikinangiti ko. Magpapaalam na sana ako sa mga ito pero inalok ako ng isang baso ni Smith.
Tumanggi ako, pero nang maglabas siya ng ilang libong pera kapalit ng isang baso ng alak, napilitan kaming makisama ni Alicia. Let's have a drink before you go. Pumayag kami ni Alicia at tinanggap ang isang baso ng alak na inaalok nila. Pagkatapos noon ay inabutan ako ng 10,000 ni Smith. Para daw sa anak ko. Medyo masama ang loob ko nang umalis kami ng bar. Kahit sa hulihang pagkakataon, damang-dama ko pa rin kung gaano ako karumi. Pero makakatulong ang perang ito sa amin ni Hart, kaya wala akong karapatang tumanggi. Kailangan ko ng pera. Kailangan namin ng pera. Damn it. Malakas kong ibinato ang baso matapos ibaba ang cellphone ko. Nang alak mahigit 1 linggo na mula nang iwan ako ni Isa sa simbahan mula nang pagnakawan niya ako ng pera. Ayaw ko pa rin tanggapin ang katotohanan na magagawa sa akin ni Isa ang bagay na yon. Pilit ko pa rin siyang hinahanap para hingan ng paliwanag o rason. She can't do that to me. I know she can't do that to me without a fucking reason. There's got to be a reason behind it, pwedeng na aksidente siya o baka may emergency kaya kailangan niya ng ganoong kalaking pera. Daddy? Huminga ako ng malalim nang marinig ang boses ni Alas. Pinapaalala niya sa akin si Isa kaya sa tuwing nakikita ko siya, umiinit lalo ang ulo ko. Inis ko siyang binalingan. Napaatras pa. Ito nang makita ang naglalagablab kong mga mata ko. What? He let out a sigh. Really, don't you go to Grandma? To your province? Yaya might be there. Natigilan ako bigla sa narinig. Damn it. Bakit ko ba hindi naisip yon? Nagawang itago ni Mama at ikulong noon si Isa. Magagawa niya rin dukutin ito ngayon. Mabilis akong tumayo at nilapitan si Alas. Ibabalik ko si Isa, baby. Hintayin mo kami. Halos paliparin ko na ang kotse ko papunta sa probinsya namin. I don't wanna see Mama right now, but there's a big chance that she took Isa again. Hindi ko talaga alam ang magagawa ko oras na nalaman kong siya ang nagtatago kay Isa. Where is she? Natigilan si Mama sa pag-aasikaso ng mga halaman niya nang bigla akong dumating. Lower your voice. Ilabas mo si Isa. Ilabas mo siya. Sandaling nagsalubong ang mga kilay ni Mama, pero mabilis din nag-iba ang reaksyon ng mukha niya matapos huminga ng malalim. Lumapit siya sa glass table at ibinaba ang gunting na gamit niya kanina sa pagpuputol ng mga patay na dahon. This is about that muchacha again. It's been week and I can't find her. Hindi siya mawawala kung hindi siya itinago. Ilabas mo si Isa. Natawa siya bigla. Are you sure about that? Baka naman kaya hindi mo mahanap dahil ayaw magpahanap sa'yo. Hindi ako nakasagot. Pilit kong binabalikan ang mga huling pag-uusap namin ni Isa bago ang araw ng kasal. Fuck. Just don't fucking understand. She seemed happy with me, but pele did she left on our wedding day. Sinabi ko naman sa iyo, Hijo, pera lang ang habol sa iyo ng babaeng iyon. I warned you about her but you chose that gold digger over me, your own mother. Hindi ganoong klaseng babae si Isa. Then where is she right now? Bakit iniwan ka niya pagkatapos kang pagnakawan ng 2 milyon? Kumuyom ang mga kamao ko. She didn't leave me, you're hiding her. Umikot ang mga mata niya. Naupo na siya sa upuan at nagsimulang uminom ng tsaa. Keep fooling yourself. Yet can't you accept the fact that she's a gold digger who only wants your money? Tumigil ka na, Ma. Hindi mo ba talaga alam kung nasaan ang babaeng yon? Do I have to do everything, Stefan? Bigla akong natigilan. O what do you mean? Gusto mo bang malaman kung nasaan ngayon ang muchachang iyon? She's doing it again. Nag-imbento na naman siya ng kwento para paghiwalayin kami ni Isa. I won't let her fool me again. Hahanapin ko siya. Kapag nalaman kong may kinalaman ka sa. Bigla akong natigilan sa pagsasalita nang maglabas siya ng isang envelope. May kinuha siya mula sa sobre at sandali itong tiningnan bago ipinakita sa akin. Iyan ba ang babaeng pinagmamalaki mo? Hindi ko nagawang sumagot matapos makita ang mga larawan sa harap ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita. Mga pictures ito ni Isa kasama ang ilang mga foreigner at umiinom sila ng alak. Nagkakasiyahan. That was taken last night. She was in a bar, drinking with some rich and old men. That's the woman you want to marry, Stefan. How pathetic.
Anong ibig mong sabihin na hindi ka sasama? Halos mag-hysterical na si Alicia nang sabihin ko sa kanya ang plano ko. Nakapamaywang siya ngayon sa harap ko at pinandidilatan ako ng mga mata. Kailangan kong balikan si Alas. Paano si Hart? Katatapos lang ng bone marrow transplant ng anak mo. She needs you. Alam ko. Kaya nga sandali lang ako, susunod agad kami. Umiling siya at napahawak sa noo. Nilingon namin si Hart na ngayon ay abalang nagkukulay sa kanyang drawing book. Bakit hindi ka na lang namin hintayin? Siguradong malulungkot ang anak mo kapag nauna kami sa probinsya nang wala ka. Hindi pwede, Ali. Baka matunton kayo ni Senyora Celestia. Ewan ko sa iyo. Medyo napalakas ang boses niya kaya nakuha namin ang atensyon ng anak ko. Mumiti lang ito at bumalik din ulit sa ginagawa. Sa tingin mo ba, sa ginawa mo kay Uno, makakabalik ka pa sa kanila? Baka nga ipakulong ka pa noon. Nagnakaw ka lang naman ng 2 milyon pesos sa kanya, isa. Diyos ko, Day. Stress na ako sa iyo. Nagbaba ako ng mukha matapos ng mga narinig. Inaamin ko, nahihiya ako ng dahil sa ginawa ko. I took 2 milyon pesos from Uno without him knowing. Wala siyang ibang ipinakita sa akin, kundi kabaitan pero pagnanakaw pa ang isinupli ko. At ngavon, binabala kong bumalik para kunin ang anak namin. Wala na sigurong mas kakapal pa sa pagmumukha ko, pero alam kong maiintindihan ni Uno ang lahat pagdating ng panahon. Kent. Napaka-selfish mo, Day. Magpapahangin muna ako, lumabas si Alicia matapos niyang sabihin iyon. Alam kong hindi ito sang-ayon sa lahat ng mga ginawa at pinaplano kong gawin, pero hindi niya pa rin ako iniiwan. Napakaswerte ko dahil nandyan siya. Isang mabuting kaibigan. Nainay, lalabas na tayo ng hospital. Agad na sumilay ang malaking ngiti sa mga labi ko nang malapitan si Hart. Naupo ako sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Anak, uwi muna tayo ng probinsya, pero tandaan mo, ha? Bawal kang mapagod at ang mga gamot, kailangan mong inumin. Tumingala siya sa akin at malungkot akong tiningnan. Nainay, bilhan mo ako ng manika. Manika? Di ba, ang promise mo sa akin, bibilhan mo ako ng manika kapag gumaling na ako. Napatingin ako sa mga laruan ng anak ko na nasa ibabaw ng kama niya. Drawing book, crayons, paper dolls, at maliit na teddy bear. Kasing liit lang ng kamay ko. Hindi ko nabibili ang mga gusto ni Hart, wala kasi kaming pera para doon. Laging sapat sa pagkain at mga gamot niya ang perang kinikita ko. O sige, anak. Bibili tayo ng manika. Nalungkot ako nang biglang naalala si Alas. Ang anak kong iyon, napakarami ng laruan niya. Halos mapuno ng mga toys ang kwarto niya, pero kung gaano karami ang kanyang laruan, ganoon kakaunti ang atensyong nakukuha niya kay Uno. Sana lang, hindi siya pabayaan ni Uno ngayon. Umaliwalas ang mukha ni Hart sa sinabi ko. Talaga, Nainay? Bibilhan mo ako ng manika? Anak ko. Ibibili kita ng manika, katulad ng promise ko. Hinalikan ko siya sa noo bago sinimulang ayusin ang mga gamit namin. Sa kalagitnaan ng pag-aayos, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Alicia. Natigilan ako nang makitang habol niya ang hininga niya. Ali, may problema ba? Girl, masasabunutan na talaga kita. Sabing Alicia. Alicia. Ay. Sandali, may chika pala ako. Ano iyon? Bakit parang galing ka sa pagtakbo? Hinila niya ako palapit sa pinto. Iniiwasan yatang marinig ni Hart ang sasabihin niya sa akin. Kanina habang pababa ako, nakita kong may mga lalaki sa front desk. Nakakalurke ang mga hitsura. Mukhang mga guon. Gun. Kumunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Iyong tipo ng lalaki sa mga palabas. Iyong utusan ng mga kontrabida. Natigilan ako nang makapag-isip. Si Senyora Celestia. Alicia, hindi kaya mga Day. Iyon na nga. Baka mga utusan sila ng nanay ni Uno. Mabilis na kumabog ang dibdib ko sa takot. Para akong hihimatayin. Ito na nga ang ikinakatakot ko. Kumilos na si Senyora Celestia. Ano pang tinutunganga mo? Umalis na tayo. Mabilis kong tinapos ang pagliligpit.
Bitbit ni Alicia ang lahat ng gamit namin habang buhat-buhat ko naman si Hart sa mga bisig ko. Walang ingay kaming lumabas at nagtungo sa fire exit. Dito kami dumaan para makatakas sa mga lalaki sa loob ng hospital. Nainay, Manika, natigilan ako sa pagsakay ng jeep nang marinig ang sinabi ng anak ko. Matagal ko siyang tinitigan bago tumango. Ibinigay ko siya kay Alicia at patakbong lumapit sa nagbibenta ng mga laruan sa tabi ng daan. Pumili ako ng manika at agad itong binayaran. Saan ka pupunta? Mahigpit akong hinawakan ni Alicia matapos kong ibigay sa kanya ang manika na binili ko para kay Hart. Babalik ako kay Uno. Kailangan kong magpakita sa kanila para tumigil sila sa paghahanap sa akin. Chaimi 12. Iiwan mo ang anak mo. Ngayon? Mag-isip-isip ka nga. Baka magalit na sa iyo si Hart. Katatapos lang ng bone marrow transplant niya. I'm going to do this for her, Ali. Madadamay siya kapag hindi ako umalis. Nainay. Pilit na sumilip si Hart mula sa gilid ni Alicia. Tinatago ito ni Ali pero narinig pa rin niya ang mga pag-uusap namin. Natigilan ako nang makita ang naluluhang mga mata ng anak ko. Matagal ko siyang pinagmasdan. Hindi ako perpektong ina. Marami akong mga maling desisyon, pero wala akong ibang gusto maliban sa ikabubuti ng mga anak ko. Halika na. Paalis na ang jeep at nandyan na ang mga tao ni Senyora. Lumingon ako sa pinanggalingan namin. May ilang mga lalaki ang lumilinga sa paligid na parang may hinahanap. Naluha ako nang maalala si Alas. Babalikan kita, anak. Babalik si nanay. Mabilis akong umakyat ng jeep at kinarga ang anak kong si Hart. Pinatahan ko ito habang dahan-dahang umuusad ang takbo ng pampasaherong sasakyan. 3 buwan na kayong nakatira dito. Hindi kayo mga bisita kaya tumulong kayo sa gawaing bahay. Padabog na ibinaba ni Chalana ang mga plato sa ibabaw ng may kaliitang lamesa. Lumingon ako sa maliit na kwartong tinutulugan namin. Tia, nandito naman po ako, ako ang gagawa ng mga gawaing bahay. 3 kayong nandito tapos mag-isa mo lang ang tumutulong. Sinadya nitong lakasan ang kanyang boses para marinig ni Alicia sa loob ng kwarto. Nahihiya akong lumingon. Tiya naman, inaalagaan ni Ali si Hart. Isa pa, kaya ko naman po lahat ng gawaing bahay. Hoy, babae. 3 bibig kayong pinapalamon ko kaya dapat lang na magtrabaho kayo. Wala na ngang maitulong iyang anak mo dahil may sakit, pati ba naman iyang baklang iyan? 11. Tiya. Natigilan siya nang magtaas ako ng boses. Sinasalo ko na po ang lahat ng gawaing bahay. Halos wala na nga kayong gawin kundi kumain. Nagbibigay pa ako ng pera kada katapusan ng linggo. Bakit kailangan niyo pang obligahin magtrabaho ang anak at kaibigan ko? Tumalim ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Walang salitang iniwan niya ako at lumabas ng kusina. Mariin akong pumikit. Pasensya ka na sa tiyahin ko, Ali. Kaunting tiis pa, ha? Tumigil siya sa pagtutupi ng mga damit namin at nakangiting tumingin sa akin. Huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga, malayo tayo sa gulo. Nakokonsensya ako. Ang ayos ng buhay mo sa Manila pero dinala kita rito. Ano ka ba? Alam mo naman na pamilya tayo. Hindi kita iiwan sa mga oras na kailangan niyo ako. Bigla ko siyang niyakap dahil sa mga narinig. Si Alicia lang talaga ang tanging mapagkakatiwalaan ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko o hindi kung wala siya. Tiya, mamamalengke po muna ako para sa hapunan natin. Kung may extra kang pera dyan, bumili ka nga ng karne. Huwag naman puro isda ang lutuin mo. Tumigil ako sa bungad ng pintuan ng bahay at lumingon sa kanya. Hanggang isda lang po ang kaya ng pera ko. Alam kong may pera kang tinatago. Magluto ka naman ng manok. Tinutubuan na ako ng kaliskis, sige. Nagbuga ako ng hangin at tumango. Sige po, tiya. Nagbibilang ako ng pera habang naglalakad pa uwi sa amin. Bumili na ako ng kalahati ng isang buong manok at binabalak magluto ng tinola. Paborito ni Hart ang may sabaw kaya. Ipagluluto ko siya. Anak, nagluto si Nainay ng tinolang manok. Halika. Kain tayo. Kinarga ko si Hart at dinala sa kusina. Nakasunod sa amin si Ali. Pagdating namin sa hapagkainan, kumakain na si Tia Lana.
Nakangiti pa ito habang humihigop ng sabaw ng manok. O, bakit wala man lang laman ito? Dismayadong tumingin si Alicia kay Chalana matapos makita ang sabaw na tanging pechay at sayote na lang ang mayroon. Mayroon iyan para sa inyong tatlo. Tingnan mo. Gusto kong mailing nang makitang tatlong maliliit na kapiraso ng manok ang tanging itinira ni Tia sa amin. Iyong mga buto-buto pa. Tumingin ako sa lagayan niya ng sabaw, puno iyon ng mga piraso ng manok na malaman. Sana man lang, nagtira ka para sa bata, inis na saad ni Alicia. Nagtira nga ako sa inyong tatlo. Ayan, oh. Bulag ka ba? Buto-buto lang ang mga ito. Anong gusto mo? Inyo itong malaman? Nakikitira na nga lang kayo. Tama na, Alicia. Okay lang, Tia. Sa inyo na iyan. Umiti ako kay Alicia matapos itong tanguan. Pinakain ko na lang si Hart ng kung anong mayroon. Hindi naman mareklamo ang anak ko kaya okay lang. Pagkatapos maghugas ng mga plato at nakapaglinis, lumabas ako ng bahay at sandaling nagpahangin. Nandito ako sa labas ng kahoy na gate at nakatingala sa langit. Kumusta na kaya sina Uno at Alas? I hope they're doing okay. Gusto ko silang makita at gusto kong mayakap at mahagkan ang anak ko. Miss na miss ko na sila. Huminga ako ng malalim at tumalikod. Papasok na sana ako sa gate nang makarinig ako ng malakas na pagtakbo ng sasakyan. Isang itim na kotse ang nakita kong paparating. Tumigil ito sa mismong tabi ko at ilang mga lalaki ang biglang lumabas. Palabasin niyo ako dito. Maawa na kayo. Palabasin niyo ako. Nakaluhod akong bumagsak sa sahig matapos sumigaw ng paulit-ulit sa loob ng ilang oras. Pagkatapos akong dukutin ng mga hindi kilalang lalaki, nagising na lang ako sa loob ng maliit na space na ito. Madilim. Malamig. Halos 2 araw na, pero hindi pa rin nagpapakita sa akin ang taong gumawa nito. Sino pa ba? Sino pa ba ang makakagawa ng ganitong bagay kung hindi si Senyora Celestia lang? Siya ang gumawa nito. Siya ang nagpadukot sa akin. Pakawalan niyo ako. Maawa na kayo. Muli akong umiyak. Bumuhos ang napakaraming luha sa mga mata ko habang iniisip sina Hart at Alas habang iniisip si Uno. Makikita ko pa kaya sila? Nagising ako dahil sa malakas na pagkalam ng sikmura ko. 3 araw na akong nakakulong dito, pero ni kaunting tubig, hindi nila ako binigyan. Uhaw na ako at nagugutom. Papatayin ba ako ni Senyora Celestia sa gutom? Ito ba ang balak niya? Tumayo ako at luminga sa paligid. Para akong nasa loob ng built-in cabinet. Sapat lang ang laki nito para makatayo at makapaglakad ako ng kaunti. Buksan niyo ito. Senyora Celestia, alam kong ikaw ang may kagagawa nito. Palayain mo ako. Kahit anong sigaw ang gawin ko, halos maubusan pa ako ng boses, pero wala pa ring nangyayari. Niwala akong marinig na kahit kaunting ingay sa labas. Nasa probinsya ba ako ni na Senyora Celestia? O ibang lugar ito? Umupo ako sa sahig habang yakap ang mga tuhod ko. Iniiwasan ko ng sumigaw dahil mauubos lang ang energy ko sa pagod. Wala na akong kain at tubig na naiinom sa loob ng halos 3 araw. Kapag umabot ng 1 linggo, siguradong mamamatay ako. Napasinghap ako nang bigla akong makarinig ng kaluskos sa labas. May tao ba dyan? Mabilis akong tumayo at pilit na binuksan ang pinto ng kabinet. Buksan mo ito. Naririnig mo ba ako? Pakawalan mo ako. Napaatras ako mula sa pinto nang marinig ang mga papalapit na yabag. Hinanda ko ang sarili ko. Wala akong makitang bagay sa loob na pwedeng ipagtanggol ko sa sarili ko, kaya tinibayan ko na lang ang aking loob. Narinig ko ang ingay ng mga susi, sumunod doon ang pagbukas ng pintuan. Napapikit ako nang bumungad sa akin ang liwanag mula sa labas. Isa. Bigla akong napamulat nang makilala ang boses na iyon. Matagal akong natigilan habang nakatingin sa mukha niya. Hinihintay ka na niya. Nagbigay daan siya sa akin. Parang may sariling isip naman ang mga paa ko na bigla na lang itong humakbang. Lumabas ako ng kwarto na alaman kong nasa loob ako ng isang walk-in closet na may hagdan pababa. Paglabas ko, bumungad sa akin ang loob ng isang silid. Welcome home, Jimba Slot and Gold Digger X-Fans.
Matagal akong natulala habang nakatingin sa nakangising mukha ni Uno. Nakangiti siya, pero kitang-kita ko ang apoy sa galit niyang mga mata. Nanubig ang gilid ng mga mata ko. Ewan ko pero tumindi ang nararamdaman kong pangulila sa kanya, kahit na alam kong galit siya sa akin. Miss me? Gusto kong sabihing miss na miss ko na siya at gusto ko siyang yakapin. I'm sure you don't. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Ngayon ay kaming dalawa na lang ang nandito dahil sa paglabas ng kwarto ni Ate Edna. Didn't think would find you. Ikaw ang nagpadukot sa akin. Nagkibit siya ng balikat. Can't help it. I wanna see you. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa sinabi niya. Alam kong sa kabila ng mga salitang iyon, galit pa rin siya sa akin. Alam kong kinamumuhian niya ako ngayon, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya hanggang sa takbuhin ko na ang space sa pagitan namin. Pero nang malapit na ako sa kanya at akma siyang yayakapin, itinulak niya ako ng marahas. Don't dare touch me, slut. Slut? Uuno, di. Tumalim lalo ang mga mata niya. You disgusts me. Hindi ako nakapagsalita agad sa sinabi niya. Ramdam ko ang pagkawasak ng puso ko sa mga sandaling iyon. Lalong nag-init ang gilid ng mga mata ko. Gusto kong umiyak. Uno, ibabalik ko ang pera mo. Pangako, ibabalik ko iyon. Tumawa siya bago bumalik sa pagkakaupo sa silya niya. What if I want it now? Can you give me the 2 million pesos right now? Nagtungo ako ng ulo. Tuluyang bumagsak ang mga luha ko na kanina pa gustong kumawala. Hiyang-hiya ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung paano hihingin ang tawad sa kanya. Pero tama bang pandirihan niya ako para sa nagawa ko? I only did it for our daughter. Nasasaktan ako ngayon. Para akong dinudurog ng paunti-unti. Ano? Wala kang pera? Bakit? Naubos mo na ang 2 milyon sa loob ng 3 buwan? Uno, I'm sorry. Don't need your fucking sorry. Napaigtad ako nang bigla siyang sumigaw. Nanginginig ako sa takot habang nakatingin sa mukha niya. Para siyang mabangis na hayop na nakahandang manakmal anumang oras. What do you want me to do? Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Lahat? Umarko ang isa niyang kilay. Tumango ako sa kanya habang lumuluha. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Ako nang mahigpit niya akong hawakan sa braso. Parang babaliin niya ang mga buto ko sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Are you sure? Ay yes. Sumilay ang nanunuyang ngiti sa kanyang mga labi. Kneel down. Kinabahan ako bigla. Uno. Akala ko ba gagawin mo ang lahat? Matagal kong tinitigan ang mukha niya bago bumaba ang paningin ko sa bagay na nakabukol ngayon sa loob ng suot niyang pantalon. Ito ang gusto niyang gawin? Ang babuyin na naman ako. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko sa mukha at lumuhod sa sahig. Hindi na niya kailangan sabihin ang gusto niyang ipagawa, kusa kong ibinaba ang zipper ng suot niyang pants at inilabas ang bagay sa loob noon. Napalunok ako nang makita ang buhay at maugat na bagay. Mariin akong pumikit bago ibinuka ang bibig. Hinayaan kong pumasok sa loob ng bibig ko ang kanyang alaga. Fuck! That's it! Swallow it deep, bitch! Hinawakan niya ako sa buhok at lalong itinulak ang ulo ko sa alaga niya. Halos mabilaukan ako habang subo ang malaki niyang alaga. Nagsimula siyang maglabas-pasok ng marahas sa loob ng bibig ko. Bigla akong maluha dahil sa ginagawa niya. Halos masuka ako nang iputok niya sa loob ang similya niya. Pero tuluyan akong naiyak nang itulak niya ako sa sahig at murahin. You're going to work for me and you're gonna keep pleasing me until you pay me back the 2 million pesos. Saan mo nakuha ang mga larawang ito? Sunod-sunod sa pag-agos ang mga luha sa pisngi ko habang tinitingnan isa ang mga pictures na ipinakita ni Uno. He grinned at me. Akala mo siguro, hindi ko malalaman ang tungkol sa kababuyan mo. What? What do you mean, Uno? Kababuyan? Naniniwala ka sa mga litratong ito? Ano pa ba? After you took 2 million from me, you went to have fun with those filthy old men. Hindi totoo iyan. Bakit isa?
Mas masarap ba sila? Mas? Napaliligaya ka ba nila? Stop it. Marahas kong tinapon ang mga pictures sa gawin niya. Nakita ko ang pagbangis ng mukha niya dahil sa ginawa ko. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Galit niya akong hinawakan at hinila sa buhok. Napadaing ako dahil sa sakit. You filthy bitch! Pera lang pala ang kailangan mo kaya bumalik ka sa akin. Elvis, do you have to act like you wanted to marry me? Sana umpisa pa lang, sinabi mo na ang kailangan mo para hindi ako nagmukhang tanga. No. Nagkakamali ka. Hindi ko napigilan ang hindi umiyak dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Ganito karumi talaga ang tingin niya sa akin. Mali ako. Nakikita mo ba ang mga pictures na iyan? Mali ba iyang mga iyan, ha? Mama was right. You are a gold digger. Si Senyora Celestia ang may kagagawa nito. Uno, sinisiraan niya. Ako sa iyo. Itinulak niya ako at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Lumuhod ako sa paanan niya at halos yakapin na ang paa niya para lang humingi ng tawad. Sino ang umalis sa araw ng kasal? Pinilit ka ba, ha? Fuck you, isa. Minahal kita pero ginago mo lang ako. Mahal din kita. Fuck. Muli niya akong hinawakan sa buhok. Napadaing ako nang halos mapunit na ang mga anit ko sa ulo dahil sa lakas ng pagkakahila niya. Elvis, do you keep on lying to Junvi face, you bitch? I'm not lying. Maniwala ka. May dahilan ako, uno. Don't care about your reasons. Don't give me that shit. You chose to leave me on our wedding day. Walang pumilit sa iyo, gaddamit. Pinili mo akong iwan pagkatapos mo akong pagnakawan ng malaking halaga. Mukha kang pera. No. Uno, please, makinig ka muna. Mahigpit niya akong hinawakan sa baba. Stop your lies. Marinig pa kitang magsalita, paduduguin ko iyang bibig mo. Naiintindihan mo ba? Napaigtad ako sa lakas ng boses niya. Sa sobrang takot ay tumango na lang ako. Nanlalabo pa ang mga mata ko sa dami ng luha nang bigla niya akong kinaladkad palabas. Napansin kong nasa ibang mansion na kami. Mas malaki ito kaysa sa mansion niya, pero parang walang tao dahil sa nakabibinging katahimikan. Kinaladkad niya ako pababa ng hagdan. Halos mahulog ako dahil sa bilis ng mga hakbang niya. Nang maabot namin ang baba, itinulak niya ako ng malakas sa sahig. Ipagawa mo sa kanya lahat ng gawaing bahay, dumagundong ang boses niya sa buong paligid. Nag-angat ako ng mukha at naabutan si Uno na palabas na ng bahay. Napatingin naman ako kay Ate Edna sa bungad ng kusina. May awa sa mga mata niya pero nanatili siyang walang imik. Pinilit ko ang sarili ko na tumayo, pero natigilan ako nang makita ang malaking painting na nakasabit sa pader. Painting ng kasal ni Uno at Gwen. Panay ang pagtulo ng mga luha ko habang nagkukuskus ng puwet ng kaldero. Sa loob ng 3 buwan, hindi ko inaasahan na ganito ang dadatnan ko sa muli naming pagkikita ni Uno. Uminom ka muna, isa. Kanina ka pa. Nagtatrabaho. Tumigil ako sa ginagawa at nagpahid ng pawis at mga luha. Ate Edna, kailan pa ikinasal si Uno? At Gwen? Nabahira ng awa ang mukha niya sa narinig na tanong mula sa akin. Nagbuga siya ng hangin bago ako nilapitan. 1 linggo matapos mong umalis, nagpunta si Sir Uno sa probinsya. Pagbalik niya mula roon, ibang-iba na siya. Ayaw na niyang pinag-uusapan ka namin at nagagalit siya kay Ala sa tuwing hinahanap ka ng bata. 1 linggo pa ang lumipas, ikinasal sila ni Ma'am Gwen. Matagal akong natigilan sa mga narinig. Just 2 weeks after I left, ikinasal sila ni Gwen. Pakiramdam ko, durog na durog ang puso ko sa mga nalaman. Bakit ang bilis niyang pinakasalan si Gwen? Miserableng miserable si Sir Uno nang iwan mo siya, isa. Kaya hindi mo siya masisisi kung binaling niya sa iba ang atensyon niya. But Kevin, did he married her? Ate, 2 linggo lang mula nang mawala ako. Nagpakasal na agad sila? Kinailangan linisin ni Sir Uno ang pangalan niya dahil sa kahihiyang iniwan mo. At si Ma'am Gwen ang tumulong sa kanya para malinis ang kanyang pangalan. Mariin akong pumikit. Binalik ko na ang atensyon ko sa paglilinis. Alam ko naman kasalanan ko. Wala akong karapatan magtanong o masaktan o magalit, iniwan ko si Uno.
Pero akala ko kasi may babalikan pa ako. Wala na pala. Matapos kong maglinis ng halos buong mansyon, tumulong din ako sa pagluluto ni Ate Edna. Matapos namin magluto, bumalik na si Uno. Dumilim agad ang mukha nito nang makita ako. Uno, saan mo ako dadalhin? Mahigpit niya akong hawak sa braso. Ibabalik kita sa kulungan mo. What? Pilit kong binawi ang braso ko na hawak niya ng mahigpit. Ayoko, Uno. Madilim doon at malamig. Please, wag mo akong ibalik doon. At ano? Hayaan kitang nakakalat dito. Gwen might see you. Hahawakan niya sana ako ulit pero mabilis akong umiwas. Ano ngayon kung makita niya ako? Bakit? Hindi mo ba sinabi sa asawa mo na dinukot mo ako at dinala rito? Tumiim ang bagang niya sa narinig. You wanna let her see you? What do you think she would do if she finds out that you're here? Gusto mong mahulog uli sa hagdan? Natigilan ako sa mga narinig. Paano niya nasasabi ito? Alam niyang muntikan na akong makunan noon sa ginawa ni Gwen. Ngayon, gagamitin niya sa akin ang isa sa mga masasamang alaala ko para takutin ako. Alam mo kung ano ang mga pinagdaanan ko. Bakit kailangan mong gamitin ang mga iyon para takutin ako, Uno? Mariin kong kinagat ang ibaba kong labi para pigilan ang sarili ko na umiyak, pero kusang dumaloy ang mga luha sa pisngi ko. Sandali siyang natahimik bago ko nakita ang pagsilay ng uyam ng ngiti sa mukha niya. Don't give me that bullshit. Nakahanda akong ibigay ang lahat sa iyo noon, isa. But what did you do? Matagal akong natahimik. I'm sorry. Sorry. I don't want your sorry. I want you to be miserable. Hindi ako makahinga habang umiiyak ngayon sa harap niya. I know I hurt him, pero sobra-sobrang sakit din ang pinagdaanan ko. I don't deserve this. Uno. Hindi na kita mahal, isa. Ang gusto ko na lang ngayon ay ang magdusa ka.